Magandang araw sa ating lahat mga kalikot. May kakalikutin tayo ngayong isang printer Epson L3110 siya. Yan, so madumi. So ayan ang problema nito guys, sabog yung kanyang kulay at tapos may mga guhit-guhit. Ayan. So yan yung problema niya. So welcome ulit guys sa aking YouTube channel at pati na rin sa aking Facebook page. Habang nanonood kayo mga kalikot, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel at pahit na rin po ng notification bell para updated tayo sa mga bagong video natin. So kalikutin na natin siya mga kalikot para hindi na tumagal yung video natin. Tara! So ang una nating gagawin muna guys, i-cleaning muna natin siya kasi masyadong madumi. So bali pinapaayos kasi ng kumpare ko to, tapos ibibinta niya. So yung kulay lang naman yung problema kasi na-stock to guys. So linisin muna natin siya. So share ko na rin kung paano natin siya i-disassemble at saka i-assemble. So wala pa ata tayong video nun. Wala ba? Parang mayroon eh. So ayan, tanggalin muna natin yung ribbon niya dito guys sa kanyang scanner. So ayan, hilain nyo lang. So ayan, tapos tulak lang natin na pa left. Ayan. So natanggal na natin yung kanyang scanner. Ayan, paus pa tayo sa kakainom ng malamig. Pwede na. So ayan guys, madumi siya kaya linisan muna natin. Ayan, i-condition natin siya mga kalikot. Tapos check na rin natin yung kanyang waste tank. Check natin kung puno na siya, tapos linisan na rin natin. So maganda kapag may ganito kayong cleaning solution mga kalikot. Mabilis niya lang matanggal yung dumi or yung mga nakadikit na dumi. Tapos gamit lang tayo ng tissue mga kalikot. Ayan, para masipsip niya yung nilagay nating cleaning solution. So try natin linisin yung salamin niya sa loob mga kalikot kasi medyo parang kwan siya, may bakat-bakat. So linisin natin dun sa loob na para minsanan na lang. So share ko rin sa inyo mga kalikot kung paano baklasin itong scanner niya, tapos yung mga ibang parts niya dito, diyan. So wala pa ata tayong video nito eh. Alam ko yung may video tayo yung brother. So sa Epson, hindi ko lang alam, pero isali ko na rin sa video natin guys. So dito may 2, 4, 5, may 5 screw siya dito, yan. Saka dito. So makikita nyo naman yan pag binuksan nyo na. So dito guys, sa mga gilid nya may mga lock yan. So sikwatin nyo lang para matanggal yung pagkalak nya. So ingatan nyo lang guys yung kanyang mga ribbon. Tanggalin muna yung ribbon nya dito. Baka mapunit yan. So ganyan siya mga kalikot. So ayan, kaya binuksan natin. Ayan, marami na ring dumi.
Tapos parang may mga bakat-bakat siya. So linisan muna natin siya guys, yung itong salamin niya. Or unahin muna natin tong linisan kasi konti lang lilinisan natin dito. Ito yung marami. So tanggalin muna natin tong salamin niya kasi pumasok sa loob yung dumi. Yan. Para malinis talaga siya, hindi siya kita dun sa kabila. Dito guys may mga lock siya. Yan. So natatanggal siya. So yan siya guys. So may mga dumi siya na pumasok dito. Yan. So yan, balik na natin siya mga kalikot. Malinis na siya. So kailangan i-lock nyo rin siya para hindi mahulog yung ating salamin mga kalikot. So siguraduhin nyo talagang nakalock siya. Kasi baka mamaya binitbit natin, tinaob natin, so maaksidente pa natin na mabasag. So punasan ulit natin dito sa loob niya mga kalikot para paglagay natin ng cover niya malinis na malinis kasi may mga bakat tayo ng fingerprints. So hindi bali doon sa kabila niya mga kalikot kasi pag nakataob na to, so nasa labas na siya, madali na lang nating linisan. So importante yung nandito sa loob. Kasi may hinawakan natin kanina, may bakat tayo ng fingerprints. So lagay na natin yung kanyang cover. So alalayan nyo lang to guys kasi malalaglag yan, yung kanyang scanner. Yan. So alalayan nyo lang sa gilid. So unahin nyo dito guys banda sa kanyang ribbon kasi baka mapunit natin. So diskartan nyo na lang mga kalikot kung paano nyo siya i-lock. Yan, madali lang naman i-lock to. So kailangan yung kanyang scanner nakatama siya doon sa kanyang gear. So okay na siya. So lagay na lang natin yung kanyang screw. Tapos yung ribbon niya mga kalikot, ayan may double sided tip siya. So idikit nyo rin dito sa kanyang body. Tapos screw na natin siya. So yan guys, malinis na siya. So next natin yung kanyang mechanical. Yan, cleaning rin natin siya. So kailangan guys kapag kinabit nyo na yung cover nya sa likod, kailangan nakatama itong gear nya, gear ng kanyang scanner, kasi hindi yan mag-aatras abante kapag naipit yung kanyang gear or mali yung pagka lagay natin. So ang importanteng i-cleaning natin mamaya guys yung kanyang encoder disc dito sa gilid. Yan. Dito. Tapos yung kanyang encoder strip. Tapos yung kanyang waste tank. At saka check natin mamaya kung bakit sabog yung kanyang kulay. So baka i-cleaning na rin natin tong kanyang print head. So ito yung nilalagyan ng cartridge nya. So tanggalin muna natin itong pintuan nya. So sikwatin nyo lang sa gilid, kahit dito sa kabila pwede siya mga kalikot, para mas madali natin siyang linisan na. Tapos pati yung cover nya dito sa malapit sa kanyang encoder dish. Yan, so angat nyo lang konti. So yan guys, dumi na pati dito, yan so madumi na rin siya. So ito yung mga lilinisan natin mamaya guys, yung encoder disc nya, strip, yon, ano pa ba,
waste tank, at saka check natin kung makuha sa head cleaning itong kanyang front head. Kapag nakuha, so hindi na natin siya babaklasin. Siguro natuyo lang yung kanyang front head kasi matagal nang na-stuck kasi. Tapos tanggalin na rin natin tong side na to para malinisan na rin siya kasama itong waste tank nya. So yan guys, oh, parang namahayan na ng daga. Hindi ko alam kung daga pumasok dyan. Ayan. So tanggalin muna natin tong waste tank nya mga kalikot. Tapos check na rin natin kung puno yung waste tank nya. So linisin na lang natin para talagang nakakondisyon siya. So parang okay pa naman. Yan. So okay pa yung kanya. Malinis pa. So kahit hindi muna natin hugasan, pero pag yung itim na siya mga kalikot, yun pwede nating hugasan ng tubig na. So ayan na nga, madumi siya dito guys. Oh. Yan. Pinasok talaga ng daga to kasi may squash. Ano ba to? Tawag nito? Parang butong pakwan. Squash head. Tapos tanggalin na rin natin tong side na to para malinisan na rin siya mga kalikot. So paano bang diskarte nito? Parang nakalimutan ko na eh. Hilain nata to. Yan. So hilain nyo lang dito guys. So ayan, ang dami niyang dumi. Yan. So yun guys, linisin rin natin dito sa likod niya. Yan. Kasi minsan dyan maraming alikabok din. Yan, katulad niya no. Mga sapot ng gagamba. So, huwag nyo lang guys na itaob na ganito kapag puno yung kanyang waste tank. So kailangan check nyo muna yung waste tank nya. Kung wala namang laman, so pwede nyo siyang itaob na ganyan, or tanggalin nyo na lang bago nyo itaob sa ganyang pwesto. So tanggalin muna natin yung kanyang tray, ito, para malinisan na rin natin yung nandito sa loob nya. So sikwatin nyo lang dito guys sa both side, gilid, or dito sa gilid din pwede, sa kabila. Tapos may nakalock siya dito, so sikwatin nyo lang din ng flat screw or yung manipis na bagay para lumabas lang siya. Ayan. So ingatan nyo lang, baka malaglag yung dalawang spring. So may dalawang spring yan. So ayan na nga, nalaglag na. So ayan yung ganito, dalawa. So check nyo lagi guys. Yan, so ganito siya. Yan. So check nyo rin, baka malaglag dyan, hindi nyo mahanap. Yan, madumi rin siya dyan banda. So yan guys, may bisita ulit tayo. Epson L3110 din siya. So kakarating lang. So suki tayo ng mga school. Siguro bukas na lang natin to kalikutin mga kalikot. So yan siya mga kalikot. Kailangan tanggalin nyo rin dito para malinisan ng mabuti. Ayan. So yan guys, malinis na siya. So ang linisan na lang natin itong kanyang encoder disc, kasi itong waste tank nya malinis naman. Tapos yung kanyang encoder strip, so ito. So yan yung mga lilinisan na lang natin guys. Tapos testing natin siya kung makayang maklining itong kanyang print head. So hindi na natin siya baklasin kapag okay na yung pagka-print niya. So ang gagawin muna natin dito mamaya ay i-head cleaning natin siya. Kung ayaw pa rin, i-power cleaning natin. So kung ganun pa rin siya, so bubugahan na lang natin siya ng cleaning solution. Talagang babaklasin natin to mamaya kapag ayaw pa rin sa power cleaning. So bago ang lahat pala, bago natin i-assemble, linisan na rin pala natin tong kanyang mga ribbon. Ayan. Habang bukas pa siya, baka mamaya may problema siya or madumi. So minsan ang pinanglilinis ko niyan, itong lighter fluid, nililinisan ko tong mga slot nya bago ko assemble yung mga cover nya, kasi minsan yan guys madumi.
lalo na yung na-stock na printer. Yan, tapos linisin na rin natin yung mga contact niya dito. Yan. Minsan kasi yan nangingitim. Malagyan ng alikabok yung slot niya, titigas, so mangingitim itong contact niya. So linisan rin natin yan. So mas magandang gawin nyo dyan guys, kuha lang kayo ng tela na pamunas. So basahin nyo lang yung tela, tapos hagurin nyo lang para malinisan yung contact niya. Yan, ganyan. Kailangan pag nilinis nyo to guys, kailangan pag ganito siya. Yan. Huwag pa salubong kasi minsan natutuklap yung kanyang contact mga kalikot. So madadali natin siya, baka hindi na natin siya mapag-contact dito sa kanyang board. So baka hindi na siya mag-print. Pwede nyo rin tong linisan yung lagayan ng ribbon ng kanyang scanner. Yan. So pasensya na lang kayo sa Tagalog ko, medyo may halong Ilocano na Bisaya. Parang minsan hindi ko rin naiintindihan yung mga sinasabi ko eh. So ayan, pwede natin linisan yan ng lighter fluid. So balik na natin yung mga ribbon nya. Unahin muna natin yung malaki guys. So ayan, lagay muna natin yung spring nya. Ayan, lagay nyo muna dito una para hindi siya matanggal. Kapag unahin kasi natin doon, baka mahirapan tayong ikabit itong kwan nya, tray. Ayan, tapos isuot muna natin siya dito bago natin ilak dito sa side na to. Pero kailangan ipasok muna natin yung spring dito, yung dalawang spring. So ayan, lagay na natin yung tray nya mga kalikot. So isuot muna natin yung dalawang spring dito. Ayan. Tapos ilagay na yung lock nya dito sa bandang kaliwa natin. So ayan. Saka dito sa bandang kanan natin. So ayan. So okay na siya. So subukan natin paikutin kung okay yung pagkalagay natin dito. So okay naman mga kalikot. So ayan, okay na. So next natin ilagay mga kalikot yung tinanggal natin na waste tank nya. Ay, lagay muna natin yung cover nya pala. So lagay muna natin to guys. So lagay na natin yung side cover nya mga kalikot. So unahin muna natin ilagay itong mga lock na to. Yan. So ilagay muna natin yung lock nya dito sa baba. So yan. So ganun lang mga kalikot. Tapos lagay na rin natin itong kanyang waste tank. Yan, ini-slide lang to. Yan, slide nyo lang tapos tulak. Yan. Tapos screw na. Tapos lagay na rin natin tong cover ng kanyang waste tank. Yan, slide nyo lang din siya paharap. Yan. Tapos screw. So bago natin ilagay yung cover ng kanyang side cover dito malapit sa kanyang encoder disc, linisan muna natin itong kanyang encoder disc. Tapos isama na rin natin tong kanyang encoder strip para minsanan na lang, tapos buuhin na natin siya mga kalikot. So basahin muna natin yung tissue. Ayan. So linisin lang natin dito guys yung pinaka side nya. So kung gusto niyo siyang ikutin, yan, ikutin niyo lang dito sa gear na to. Yan, ganyan. Para malinisan yung nandito sa baba. So sa mga nagsisimula pa lang, so yun, mas magandang pag-aralan yung itong ginawa kong video na to kasi step by step siya. So wag niyo lang pong kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel at pa-follow na rin sa aking Facebook page. So maraming salamat guys. So ayan. So ayan, sobrang dumi siya. Sunod naman natin yung
kanyang encoder strip. Yan. So, pag nilinisan nyo rin guys, yan, same pa rin procedure. Yan, tissue lang din. Pero mas madali yung cotton buds mga kalikot. Wala tayong cotton buds eh. So ito lang muna. So iwasan nyo lang guys maputol or mayupi. So kung gusto nyong linisan dito banda guys, yun, i-adjust nyo lang tong print head nya. Lagay na natin yung kanyang side cover. Yan, so unahin nyo lang yung mga lock nya na ganito, kabilaan. Tanggalin muna pala natin tong side cover dito banda sa kanyang encoder disc. Kasi ilalagay muna pala natin yung kanyang scanner. So mahirapan tayo maglagay ng kanyang ribbon kapag mayroon tong kanyang side cover. So tanggalin muna natin siya guys. So madali lang naman ikabit to. Pati yung dito sa mga ribbon nya to mga kalikot, yan pwede nyo siyang punasan or linisan. Minsan nangingitim kasi yung mga contact nya rin. So linisan muna natin siya guys. A few moments later. So yan, lagay na natin yung kanyang scanner. So unahin muna natin ikabit yung dito sa kaliwa natin mga kalikot bago dito sa kanan. So yan. Tapos lagyan muna natin siya ng brace nya. Yan. Saka natin ilagay yung mga ribbon nya mga kalikot dito sa side. Kita ba? Yan. So unahin muna natin yung pinakamanipis ay pinakamaliit. Tapos sunod ito. Tapos sunod natin tong may yupi na ribbon mga kalikot. Tapos ibalik na natin tong side cover nya. And last but not the least, ito yung kanyang cover sa harap. Yan. So kung paano nyo siya tinanggal, ganoon rin yung pagkabalik natin mga kalikot. So pwede na natin siyang takpan. So wag din natin kalimutan ilagay yung kanyang mga screw dito, both side. Pero kapag nagto-trouble pa lang kayo mga kalikot, pwedeng wag nyo munang i-lock yung screw nya. So at least ginawa ko lang yung parang step by step nya. So ayan, okay na yung assemble at saka disassemble natin. So i-troubleshoot na natin siya kung bakit ganon yung kulay nya. Tapos yung guhit-guhit. So kailangan natin guys ng laptop or desktop para ma-check natin doon kung kung anong pwede pa nating gawin or kung paano natin siya i-troubleshoot. So kasi i-cleaning muna natin siya mga kalikot, kaya kailangan natin ng laptop or desktop. Pero pwede naman tayo mag cleaning na yung shortcut dito na hindi tayo gumagamit ng laptop or desktop. Pero mas maganda na lang kung gamitin natin yung laptop at saka desktop kasi check natin doon kung ano yung error nya. Kung may error pa siya na iba. Try natin i-plug. Yan. Tapos check natin kung may power siya. So may power naman. So hindi naman siya nag-blink. Kagapon kasi bago niya pinunta dito guys, chinek namin siya. So umiilaw, nagbi-blink dito. Check pa rin natin siya guys kung paano yung mga kulay niya or yung pag-print niya. So bali gagamit lang tayo ng laptop mga kalikot para mas madali natin ma-troubleshoot yung sira niya. So kinokonek natin siya sa kanyang USB pero hindi siya makakonect. So baka may problema itong kanyang USB cord. So try natin yung isa. So
So pinalitan natin ng USB cord mga kalikot. So ayan, nag-grid na siya. So may problema yung kanyang USB cord. So ayan na nga, oh. May sunog siya. Ayan, oh. So sira tong kanyang USB cord. So may drivers naman tayo ng Epson L3110 natin dito sa ating laptop. So i-default lang natin siya. So punta lang tayo dito guys, na set default na natin siya. So punta lang tayo dito sa printing preferences niya. Tapos dito sa kanyang maintenance. Yan. So try muna natin mag head cleaning. Yan. So bali antayin lang natin siya matapos mga kalikot. So try natin na dalawang beses mag head cleaning bago tayo mag print. So bali antayin lang natin siya mga kalikot. Medyo matagal-tagal kasi siya mag head cleaning. Tapos mag nozzle check tayo, tapos print na siya. Tapos check natin kung okay na yung mga kulay niya. Siguro na stuck lang yung print head natin, or tumigas yung kanyang ink kasi na stuck siya. So natapos na siya. Lagyan na natin siya ng bond paper. Try na natin mag nozzle check mga kalikot. Check natin yung kung kumpleto yung kulay niya. Ayan, print. So kung kumpleto naman yung kulay niya mga kalikot, bali hindi na natin babaklasin yung kanyang print head. So ayan, may problema sa kanyang blue. Hindi siya kumpleto. Ayan, oh. Yung blue, tapos yung yellow at saka yung black. Ayan, oh. Parang may guhit-guhit yung mga letters niya. Ayan, may guhit-guhit. So try muna natin siya mag head alignment. A few moments later. So ayan guys, may problema sa kanyang black. Ayan, oh. Hindi siya buo, may guhit-guhit siya. So, try naman natin i-power cleaning. So kung ganun pa rin siya, so kailangan na natin baklasin yung kanyang print head para linisan. So try muna natin tong power cleaning. Pag hindi umubra to guys, so continue tayo bukas kasi lilinisan natin yung kanyang print head assembly. So bubugahan natin siya ng cleaning solution natin para malinisan. Siguro natuyo na yung side to side or sa gitna ng kanyang print head, lalo na yung black. So try muna natin yung power cleaning. So bali ganyan yung step by step kapag nag cleaning tayo mga kalikot. So antayin lang natin siya, medyo matagal to mga kalikot. A few moments later. Bali natapos na siya nag power cleaning mga kalikot. So finish. Try natin ulit mag head cleaning. Yan. Tapos nozzle check, tapos print na tayo. Check natin kung kompleto na yung mga kulay niya mga kalikot. Much later. So natapos ulit siya nag head cleaning. Try na natin ulit mag nozzle check mga kalikot, tapos print. Yan. Kung ganun pa rin siya, hindi malinis yung pagka-print niya mga kalikot, tapos may kulang sa mga kulay niya, continue tayo bukas kasi lilinisan natin siya, yung kanyang head print or print head. So ayan guys, kompleto na yung yellow, magenta at saka yung blue or yung cyan niya. So itong black na lang yung may problema mga kalikot. Bali continue tayo mga kalikot bukas kasi tatanggalin talaga natin yung kanyang print head. So siguro barado itong black. So nag-okay na yung yellow natin, tapos yung magenta at saka yung cyan niya. So update ko na lang kayo ulit bukas mga kalikot. The next day. Update ulit tayo mga kalikot. Ganun pa rin yung kulay black niya. So siguro barado yung kanyang print head. So babaklasin natin siya mga kalikot.
So, yung i-injikan lang natin mga kalikot yung black. So, ito siya. So yan guys, natapos na natin siya nalinisan. So yung black lang yung nilinisan natin mga kalikot. So nasalpak na rin natin siya. Kaso nga lang may napansin ako dun sa buga ng kanyang black. Parang may damage dun sa pinakagitna niya. Yung pagbuga ng black natin. So try lang natin siya kung okay siya. Kahit mahina yung buga niya dun sa pinakagitna. So kapag may problema sa kulay ng ating printer mga kalikot, try muna natin siyang 2 beses na i-head cleaning. Tapos kapag hindi umubra, power cleaning ulit siya. Tapos babalik ulit tayo sa head cleaning. So head cleaning natin 2 beses. Tapos try na natin mag nozzle check. Tapos print. Tapos check na natin ulit kung kompleto na yung kanyang kulay. A few moments later. So try na natin siya mag print. So ayan guys, parang may problema sa kanyang print head. Ayan o, ganun pa rin siya. So try natin na i-power cleaning mga kalikot. So parang may problema talaga yung kanyang print head. Kasi yung binugaan ko kanina ng cleaning solution, parang hindi bumubuga yung bandang gitna niya. So parang may problema siya. Parang barado. So try lang natin mag power cleaning. A few moments later. So yan mga kalikot, ganun pa rin siya. Hindi nagbago. So siguro tumigas na yung ink sa kanyang print head. So baklasin natin ulit guys. Tapos ibabad natin siya sa alcohol. Try natin. Kahit mga 1 hour lang. Much later. So yan guys, natanggal na natin siya. So babad lang natin siya sa alcohol. So yan guys, naglagay na tayo ng alcohol dito. Yan. So wag nyo lang guys na damihan yung alcohol natin. Iwasan natin na pupunta dito yung mga ink dito sa lagayan ng kanyang ribbon. So konti lang. So bali babad natin siya kahit mga 1 hour para lumambot yung tumigas na ink. A few moments later. So ito na yung binabad natin sa alcohol na print head mga kalikot. Sana lumambot na yung kulay black niya. So parang may putol pa rin sa kanyang gitna. Sa gitna kasi guys yung may problema. Sa gitna ng black. Ayan o. Hindi siya buo. Barado siya. Ayan guys oh. Nakabit na natin yung kanyang print head. So testing natin ulit, sana gumana. Pero nung chinik ko kanina, parang may problema talaga yung kanyang black, yung sa pinakagitna niya. Kaya nagkakaroon ng guhit-guhit yung kanyang print. Try ulit natin mag reflashing mga kalikot. A few moments later. Nag-reflashing na tayo mga kalikot, tapos head print, tapos nozzle check. So test na natin siya. Pero pag ganun pa rin, may problema na yung print head ng ating printer. So kung ganun pa rin siya, try natin last na. Last option. So ganun pa rin talaga siya mga kalikot oh. Last option natin,
Ayan, ganun pa rin siya. So kompleto na yung mga kulay niya, ay yung colored niya. So itong black na lang yung may problema talaga. So last option natin mga kalikot, try natin na ilubog sa maligamgam na tubig. So try natin. So wala talaga, ganun talaga yun. So try natin, baklasin ulit, tapos ilagay natin siya sa maligamgam na tubig. A few moments later. Try natin kung matunaw niya yung tumigas na ink dito sa kanyang print head. Much later. Tapos try natin siyang i-pump ng cleaning solution. Baka maghimala. What? Maayos pa natin yung kanyang print head. So saksakan lang natin siya ng injection natin. So wag nyo lang to guys na basain yung nilalagyan ng kanyang ribbon. So try natin siya. Much later. So ayan mga kalikot, ginawa na natin lahat. Paulit-ulit tayo nag power cleaning, head cleaning, tapos nilagyan ko na rin siya ng pinainit pala natin siya dun sa maligamgam na tubig, yung kanyang print head. Tapos nag-pump na rin tayo sa kanyang print head. So ganun pa rin siya, may problema pa rin sa kanyang black. Ganito pa rin yung black niya, pero yung colored niya okay naman. So ito lang. So mukhang may tama na yung kanyang print head. So tanungin ko muna yung may-ari kung ano yung decision niya, kung papalitan namin yung kanyang print head. So update ko na lang kayo guys kapag kung ano yung decision ng may-ari. So magandang araw ulit sa ating lahat mga kalikot.